Magandang umaga guys sa inyong lahat. Pangalawang araw ko ngayon dito sa Pilipinas. Kahapon nag-request ako ng dagmay, yung ginataan na dahon ng gabi. Ngayon naman ang hinahanap ko ay kamote. Pero yung kamote na fresh from our garden. So maliit lang ang area namin guys, pero napapalibutan kami ng mga tanim. Marami talaga kaming tanim kasi yung kapatid ko, dalawa, mahilig silang magtanim-tanim. Lahat halos ng spaces sa bakuran namin, sa loob ng aming property, ay tinatamnan nila ng kung ano-ano. Kahit nga yung labas ng bahay na gusto ko sana ay mga bulaklak yung nandito. Etong kapatid ko, kamote yung itinanim niya kasi matamis daw ito. Hindi mo na daw kailangan ng asukal o pampatamis dito dahil napakatamis daw ng kamote na to. Ito yung kamoteng puti, tapos yung loob niya ay puti rin. So ito, tinitingnan niya, hindi pa siya kumpleto sa buwan pero sabi niya pwede na. So yung kukunin lang niya ay yung isasaing lang namin. So yung iba makikita nyo maliliit pa pero meron din namang malalaki na katulad nito. So inilalaga lang namin to. Lagyan mo, hugasan mo lang, tapos lagay mo sa kaldero, lagyan ng konting tubig at ilaga lang. At yun lang, wala nang kailangan. Yung iba dito masarap lagyan siya ng nyog, yung fresh na grated nyog. So yun lang yung inuulam mo dyan. Pero sa akin, hindi ko kailangan yun kasi talagang paborito ko yung kamote. At saka antioxidant po ang sweet potato. So maganda po siya talaga sa katawan. Nakakalinis din siya ng katawan. Sa US, yan din yung mga hinahanap ko. Pero yung hinahanap ko sa US, yung ay tinatawag na kadabaw. Siya na yung naman yung pulang kamote. Tapos medyo puti. Yes, puti yung loob. Red yung labas, puti yung loob. Yun naman yung kadabaw. As in 100% sure yun na matamis. Nabibili siya sa Asian market. May kamahalan pero wala naman tayong ibang pagpipilian kundi magpunta sa Asian market at bumili na lang doon. Mayroon din akong ginagawa sa kamote. Kung akala ko kasi dati, yung dahon lang ang pwedeng itanim sa kamote, hindi pala. Kahit yung laman niya, since ugat naman siya, pwede din po siyang itanim at yun ang maumpisahan para sa iyong garden. So ako ang ginagawa ko pagkabili ko sa Asian store ng kamote or ng sweet potato, kumukuha ako ng medyo yung pahaba na mayroon ng mga ugat. Kasi hinahati-hati ko po yung laman ng kamote na yon at ibinabaon ko po yon sa malalaking pot doon sa Amerika. So yun yung pinaglalagyan ko ng kamote, and within 6 months, kailangan after ng Mother's Day, doon ko siya inilalabas. Pero itinatanim ko siya ahead, mga April pa lang sa loob. Yung pinapausbong ko na siya para pagdating ng after frost, yung after ng Mother's Day, ilalabas ko na lang siya at doon ko siya ibabaon sa mga pot na inihanda ko para sa aking sweet potato. Malalaki po yung sweet potato na pinipili ko para itanim kasi ilang taon na rin, 2 taon na rin yung ginagawa ko. At every time, itinataob ko lang yun at makikita mo talaga na ang dami-daming kamote. Malalaki po talaga siya. Medyo nafa-flat siya yung gilid kasi lumalaki siya at na hindi siya hindi malayang pagtubo kasi nasa pat nga lang siya. So medyo yung mga flat yung mga gilid niya kasi lumalaki siya as a shape noong pot. Pero napakadami po talaga, sulit na sulit. So eto, nililinis na ng kapatid ko yung mga naani niyang sweet potato. Nuhugasan lang po. Sa labas po ito ng bahay namin. So mayroon din kaming parang lababo na para sa gamit na madudumi, like pag-garden. So nandyan siya. At mayroon din po kaming poso dyan. Medyo hindi ko na lang po pinakita kasi medyo may inaayos yung kapatid ko. Tinik-tik niya, so medyo makalat, nakakahiya naman sa inyo. Kaya wag na, hayaan na natin na ito lang yung nakikita nyo. Malilinis din naman po yun. So ito lang naman, madali lang naman po gawin. Hinuhugasan lang naman namin to, and then ilalaga lang siya. Wala nang masyadong mga arte-arte kung ano-ano. Alam ko maraming recipe ang sweet potato. We have a lot of recipes we can see online, pero this is the easiest and
parang napaka-organic na pagluluto ng sweet potato. Ganito lang naman ginagawa noon eh. Wala naman ng mga iba-iba pang way. Alam ko naman maraming recipe, pero ito yung pinakamadali. Ilaga nyo lang at kainin. So, parang merienda na rin. Anytime na gusto. Ito yung mga aso namin na yan, kahit anong niluluto mo, handang-handa sila lagi. Ayan, laging gustong makishare. Pero, hindi naman kumakain kapag naamoy na nila. Kasi ang gusto lang naman nila isda at karne. So, i-enjoy namin itong aming food. Nakapag-merienda kami at umabot pa yan kinabukasan kasi nga madami at nakapagbigay pa kami sa kapitbahay.